What's up guys? Welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin yung bagong schedule ni SSS sa pag-release ng monthly pension. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yun guys, ni-revise na nga ni SSS yung schedule sa pagre-release ng mga monthly pension. Ayon sa nilabas nilang circular number 2020-024 noong September 22, 2020 ay starting October 2020 ay gagawin na nilang checklist ang pagbibigay ng monthly pension sa mga member. So kaya ni-revise din nila yung schedule sa pagre-release ng mga monthly pension. Kasama dito ang retirement pension, death pension, partial disability at total disability pension. Ayon sa nilabas nilang circular, ang bagong schedule ng crediting para sa monthly pension ay ang mga sumusunod. Kung ang date of contingency mo ay natapat sa 1st to 15th day ng month, ay marireceive mo ang iyong monthly pension sa unang araw ng buwan. At kung ang date of contingency mo naman ay natapat sa 16th to last day ng month, ay marireceive mo ang iyong monthly pension sa 16th day or sa ika-16 na araw ng buwan. And kung ang credit date ay nag-fall ng Saturday, Sunday or holiday, yung monthly pension mo ay makikredit sa last working day bago ang Saturday, Sunday or holiday. O sa madaling salita, ito ay mapapaaga. Para sa mga di nakakaalam kung ano nga ba ang date of contingency, ay ito po ang mga example. Unahin natin ang mga retiree pensioner. Sa retirement ay may 4 na pwedeng maging date of contingency. Una is yung date of birth ng pensioner. Applicable ito kung ikaw ay separated na sa trabaho o cease na ang business at may at least 120 months na contribution ka. Pangalawa is yung date of separation from employment. Maaring ito ang date of contingency mo kung na-separate ka na sa iyong trabaho at ang edad mo ay either 60 years old or more than 60 years old. Pangatlo ay yung date of cessation ng iyong business or self-employed. Applicable ito sa mga self-employed members at nakapagretiro na dahil wala na yung business nila or na-transfer na ang ownership ng kanilang negosyo, either ang edad mo nun ay 60 years old or more than 60 years old. At pang-apat is yung first day of the following month or semester ng iyong huling hulog sa contribution. Ito ang kinukuhang date of contingency lalo na sa mga nakakumpleto ng 120 months contribution after nila mag 60 years old. Let's say for example, kung ang birthday ni member ay October 5, 1956, ang contingency date niya ay 5. At since pasok siya sa 1st to 15th day ng month, ay makikredit yung monthly pension niya sa first day or unang araw ng buwan. Kung ang birthday naman ni member ay October 23, 1951, ang contingency date niya ay 23. At since pasok siya sa 16th to last day ng month, ay makikredit yung monthly pension niya sa 16th day or sa ika-16 na araw ng buwan. Para naman sa mga survivor pensioner or death pension, sa death ay may dalawa na pwedeng maging date of contingency. Una is yung date of death ni member. Paalala para sa compliance ng ACOP o yung Annual Confirmation of Pensioner, ang survivor pensioner or guardian ay magpa-personal appearance pa rin sa date or month of birth ng deceased member. Pangalawa is yung date of presumptive death ni member. Applicable ito sa mga missing na tao due to ordinary or extraordinary circumstances like calamities. Let's say for example, namatay si member by June 6, 1994, ang contingency date niya ay 6. At since pasok siya sa 1st to 15th day ng month, ay magikredit yung monthly death pension ng survivor pensioner sa first day or unang araw ng buwan. Kung namatay naman si member by June 19, 1996, ang contingency date niya ay 19. At since pasok siya sa 16th to last day ng month, ay makikredit yung monthly death pension ng survivor pensioner sa 16th day or sa ika-16 na araw ng buwan. At panghuli, para sa mga disability pensioner, mapa-partial or total disability man yan, ang date of contingency ninyo ay ang inyong date of disability. Let's say for example, ang date of disability mo ay March 12, 2004, ang contingency date niya ay 12. At since pasok siya sa 1st to 15th day ng month, ay magkikredit yung monthly disability pension niya sa first day or unang araw ng buwan. Kung ang date of disability mo naman ay March 29, 2008, ang contingency date niya ay 29.
At since pasok siya sa 16th to last day ng month, ay makikredit yung monthly pension niya sa 16th day or sa ika-16 na araw ng buwan. So yan po ang bagong schedule sa pagre-release ng mga monthly pension ni SSS. Sa dating schedule kasi ay advance kung magbigay ng monthly pension si SSS. So dahil ngayon ay binago na niya, ang akala ng iba ay na-stop yung monthly pension nila. So bago kayo pumunta sa SSS, ay mas mabuting pumunta muna kayo sa bangko at manghingi ng bank statement ng inyong account. I-check nyo muna kung na-receive nyo na ba yung pension month na kinukuha ninyo. That's all for this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will get updates for my next video. Stay safe and thank you for watching. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those hips move, I'm thinking, damn girl, yeah.